Good day everyone, and welcome to our class in Homeroom Guidance. And this is Teacher Rodora. Ang video presentation na ito ay halaw sa ating ginagamit sa Department of Education na Homeroom Guidance Self-Learning Module para sa Grade 11 na nakadisenyo angkop sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan bilang tugon sa direktiba na pagkansela ng face-to-face dulot ng pandemyang COVID-19. We are now in the second quarter, Module 5 with the title, High Five! Factors in Sound Decision Making. And for this module, you are expected to describe the factors in decision-making, recognize the importance of sound decision-making, and develop strategies in making a sound decision. As an adolescent, you can choose your decisions, but the same cannot be said of their consequences. That is why it is now required that you become more careful, responsible, and critical with the options that you take, as any decision has an impact to your life. Makakatulong ang araling ito upang hubugin ang inyong kakayahang bumuo ng tamang desisyon o pagpapasya. Paalala na tiyakin na sasagutin ninyo ang bawat bahagi ng module ng tapat at ipasa ang mga activity sheets sa napagkasundoang araw. Bilang pambungad na gawain sa module, ay pag-isipan natin ang sitwasyon na ito, kung saan kayo at ang inyong pamilya ay kasama sa 3 araw na charity event sa isang remote island o malayong isla. Ano ang mga 5 bagay na iyong dadalhin? Magdadala ka ba ng camera? O kaya naman ay mga extra t-shirts? Kayo ang bahala dito. Sa pagsagot sa katanungang ito, ay pagnilayan ang dahilan o mga dahilan kung bakit ang 5 bagay na ito ang nais ninyong dalhin at ano ang mangyayari kung hindi ito madadala sa pupuntahang charity event. Mayroon kayong 10 minuto para gawin ito. Maaaring isulat sa kapirasong papel ang inyong mga sagot. After doing the introductory activity, we may now proceed to our first activity. Gamit ang drawing na katulad nito sa isang malinis na short coupon band, sa activity na ito, ang light bulb ay sumisimbolo sa isang ginawang importanteng desisyon. Isulat ang ginawang desisyon na ito sa kahon. Ang mga bilog naman o circles ay ang mga factors na nakaimpluwensya sa paggawa mo ng desisyon na ito. Isulat ang mga factors na ito sa loob ng mga bilog. Sa likod ng iyong drawing ay sagutan ang mga processing questions. Why did you consider that decision as your most significant? Bakit ito ang iyong ipinalalagay na nagawang importanteng desisyon? What insights have you gained from the activity? Ano-ano ang mga natutunan sa paggawa ng activity na ito? May 30 minutes ka para gawin ito. Dahil ang pagbuo ng desisyon ay hindi basta-bastang ginagawa, lagi nating tatandaan ang mga sumusunod na mga bagay. Ang ating pansariling pangangailangan at kagustuhan. Opinyon ng ating pamilya, lalong-lalo na ng ating mga magulang. Kaangkupan ng desisyon sa standards ng ating paaralan, komunidad, at kinakaanibang relihiyon. Ganon din ang impluwensya ng media, mass media at social media, at makabagong teknolohiya sa ating desisyon. Tandaan din natin na ang pagbuo ng isang desisyon ay dapat na nakafocus sa solusyon ng ating problema. Kaya nararapat lamang na bigyang pansin din
kung nararamdaman mo bang ito ay makatuwiran o hindi. Ganoon din ang availability of facts. At aling solusyon ang the best at posible, at iba pang mga mapagpipilian pang kaparaanan. In summary, the following are the steps that we must consider in making sound decision. Gather information. Identify the alternatives. Choose from alternatives. Identify the decision to be made. Take action. Review the decision. Para sa ating activity 2, gamit ang isang short coupon bond, ay gayahin ang template ng activity sheet number 2. Umisip ng isang suliranin o problema mula sa nakaraan na kailangan mong gumawa ng isang desisyon. Isulat ang 3 posibleng solutions sa naging problema. At isulat din ang mga positive o negative consequences ng bawat solution. Sa pinakaibabang kahon ay isulat naman ang final decision. Ito ang napiling pinaka-best na solution. You have 20 minutes. Try your best. Sa likod ng Activity Sheet 2, answer the following questions. Why should decision always be sound? When do you know that you're doing a sound decision? Para sa huling activity sa module, recall the decision you made in Activity 2, which you consider a sound one. Make a simple poster to illustrate the experience. You can use another short bond paper for this activity. 20 minutes is given, and that's it. We are done with our module. I hope you learned something today that could help you improve your decision-making skills. Thank you for watching. Till next time. Bye!